Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS Evox receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Balik shortwave radio na rin po ang Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan po tayo sa ibayong dagat para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at mga seafarers. Meron po tayong dalawang services, ang English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. at mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Siyempre, ito po ay sa pakikipagtulungan pa rin po ng Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas World Service, sa United States Global Media o iyon pong mas kilala sa tawag na Voice of America. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga panayam sa mga napapanahong isyu at mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, mga segmentong business, sports at showbiz. Antabayanan po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Okay, bago po natin pasadahan ang ating mga balita ay syempre ito muna, pararaanin natin isang panayam at nalaman po kasi natin na meron pong 4 na mga science-related laws na pinirmahan po ang administrasyon ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. No? Napakagandang balita po ng mga ito. Yung 4 na laws po na ito, isa rito, FVOCS Modernization Law. Kabilang din po ang Virology and Vaccine Institute of the Philippines o yung VIP Act, ang Philippine Atomic Regulatory Act at ang Expanded Philippine Science High School o PSHS Act. Maituturing natin siguro ngayong papalapit na ang bagong taon bilang year-ender. Isa to sa mga magagandang accomplishment natin na kapag pasa tayo ng mga batas na may kinalaman sa pagpapaunlad ng serbisyo pagdating po sa sektor ng siyensya, no? So para talakayin po particularly itong FVOCS Modernization Law, kasama po natin live via Zoom si Dr. Teresito Bacolcol, ang director po ng DOST FVOCS. Alamin po natin sa kanya tungkol dito sa FVOCS Modernization Law kung paano po ito i-implement o ipatutupad. Magandang araw po sa inyo, Director Bacolcol. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw din po sa inyo, ma'am. Magandang araw. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin at pagbibigay po ng oras dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Yung nga po, katulad ng nabanggit, Director Bacolcol, isa po sa nilagdaang batas ng Administrasyong Marcos Jr., itong Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FVOCS Modernization Law. Sir, ano po ang nakapaloob dito po sa batas na ito? So, ang FVOCS Modernization Act ay nagsiset ng malinaw na programa at pondo para palakasin po ang ating tanggapan, ang FVOCS. Kasama dito ang pag-upgrade ng ating mga equipment at facilities, pagpapalawak ng ating mga monitoring networks para sa bulkan, lindol at tsunami, and pagpapatayo ng bagong headquarters, bagong opisina natin at learning facilities at
kasama na rin dito ang pag-invest sa tao sa pamamagitan ng maayos na sweldo, incentives at scholarships para sa ating mga scientists at technical staff. Mhm, mhm. Napakaganda po ng layunin, mga program expansion po, mga bagong equipments, investment pati po sa ating kumbaga capability building ng ating mga tao. Director Bacolcol, paano po ang magiging implementation nitong modernization sa FIVOX? Okay, so may gagawin tayong FIVOX Modernization Program. Ito ay piniprepare na namin sa pamamagitan ng DOST in coordination with DBM at iba pang ahensya. At we will submit this to the President for his approval. So kapag na-approve na, i-implement ito within 5 years, phase by phase na pagbili ng ating equipment, pag-upgrade ng ating mga stations at mga facilities, pag-increase natin o pagdagdag natin ng ating mga plantilla positions at pagpapatakbo ng bagong research, training at public information programs. So tuloy-tuloy pa rin ang upgrades beyond 5 years para makasabay tayo sa bagong technology. So basically, yung lilikhain nyo po or bubuuin na program ay for approval po ng Pangulo and by phases po ito, no? Sabi nyo 5 years? That's right. 5 years yung implementation natin. And Director Bacolcol, kasi di ba po this past few weeks na December 18 ay yung pag-uusap po doon sa budget for the 2026. So alamin na rin po namin sa inyo kung kumusta na po ang 2026 budget para po sa FIVOX at kung kasama po ba dito yung para sa inyong modernization ng ahensya. For 2026, nasa more or less 975 million ang proposed budget ng ating tanggapan para sa regular operations, sa sweldo, MOOE at capital outlay para sa mga ongoing DRR and monitoring projects. Gusto ko lang linawin na hindi pa kasama dito ang pondo para sa FIVOX Modernization Act. Okay. Na-prepare na po ng DBM yung 2026 NEP mga around March bago pa napirmahan ang batas sa kalagitnaan ng taon. So sa again under the FIVOX Modernization Act, may 7 billion modernization fund tayo for spread 5 years. So lalabas na around 1.25 billion pesos every year sa the first 4 years and then 2 billion on the last year. This is for the capital outlay, again tulad ng equipment and facilities. Kaya pinaka-posible na pong magsimula itong masama ito, ang first tranche would be sa 2027 budget. Okay, 2027 budget pa ang first tranche. So bali, ang 975 million po, magmumula po yon sa, kumbaga, national budget, ano? Pero may separate pa, if I understand it correctly, Director Bacolcol, ang 7 billion po, ito naman po, it's a separate budget para lang po sa modernization. Tama po ba yon? That's right. Okay. Tama po kayo. At ito yung ilalaan for the 5 years. Every 5 years po ba ay may 7 or how is this po? Parang every year meron pong karagdagang 7 billion or by the kabuuan na 5 years, ito na po yun? Kabubuan ng 5 years, ito na yung 7 billion. So every year, 1.25 billion for the first 4 years and then on the last year, on the 5th year, 2 billion pesos. Okay, ayun. And Director Bacolcol, dito po sa budget na ito, siguro marami tayong magagawa. Ano po ang inyong mga tututukan or ipa-prioritize for the modernization ng ahensya? Okay, so again, dito sa modernization natin, may tatlong main focus tayo. Una, palakasin natin ang ating monitoring networks para sa bulkan, lindol at tsunami sa buong bansa. Using adding more equipment sa ating mga stations and we will procure more advanced sensors. Okay. Second, so basically it's about the equipment. And then second would be magtayo tayo ng mas modernong data center, research labs at learning hubs para sa mas mabilis na pagproseso ng data and mas effective na training at public education. Okay. And pangatlo, mag-invest tayo sa human resources. Again, we will be adding more plantilla positions,
We will going to improve our salary scale. Magkakaroon din tayo ng retention incentives at scholarships para sa mga current and future experts sa volcanology, seismology, and other fields of geosciences. Napakagandang programa po. Director Bacolcol, nabanggit niyo po, modern data center, isa po sa inyong magiging priority. Kanina po kasi may nabasa ako tungkol sa, I'm not sure if I pronounce this right, Dynaslope Research Program. Meron po ang FIVOX. Sabi po nila malaki ang maitutulong nito sa early warning system. Itutuloy po ba itong program na ito? Sabi po dati naharap ito sa budget cut. Bale, kasama po ba ito sa inyong paglalaanan ng pondo? Yung Dynaslope kasi, it's a project, and so yung project natin may start and may may katapusan. And right now yung Dynaslope, yung outputs nila and mga tao mismo ini-integrate na natin sa ating sa opisina, sa mismo nagiging we will institutionalize the project. So may mga components yan, may community component, yung Dynaslope. So ini-integrate natin yan sa division natin na yun yung ginagawa ng information dissemination campaigns. Yung monitoring naman sa Dynaslope, ini-integrate natin yan sa ating seismology division. And then yung research component ng Dynaslope, i-integrate natin yan sa ating geology R&D division. At para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ang Dynaslope program, ang tinututukan po nito yung monitoring natin ng mga landslide. Tama po ba? Yes, deep-seated landslides. Okay. Ayun, kasi, lindol at saka yung mga bagyo, nako, talagang makakatulong po itong program nyo na ito. Director Bacolcol, ito po kasi, di ba, issue po ngayon yung mga budget insertion na tinatawag. Paano po natin matitiyak, particularly sa FIVOX, ang epesyenteng paggamit ng mga pondo para sa kaligtasan ng publiko at hindi po sa political patronage na tinatawag? Buti na lang kami sa FIVOX and sa DOST as a whole ay hindi po tayo meron po tayong free po tayo sa mga ganitong political patronage kasi po kami naman R&D and monitoring, so yung mga projects natin, it's for hazard and information dissemination campaigns, for monitoring the earthquakes, volcanoes, and tsunami. So shielded po tayo dyan sa mga ganyang political pressures. Yes, that's good to hear po. Director Bacolcol, sige po, ang inyong final message na lang po sa ating mga tagapakinig dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, so para po sa amin sa FIVOX, ang modernization po ay hindi lang tungkol sa bagong building or bagong equipment. Ang dulo po nito ay mas ligtas na mga komunidad. Kapag mas moderno ang monitoring at mas maaga ang ating babala, mas handa ang mga LGUs at mas kaunti ang maapektuhan kapag may pagputok ng bulkan, may tsunami, or kapag may lindol. So hinihingi namin ang tuloy-tuloy na suporta ng national government, Congress, LGUs, academe, private sector, at kayo na rin sa media. At hinihingi din natin yung suporta ng publiko para sabay-sabay tayong papatayo ng isang mas ligtas at mas matatag na Pilipinas. Ayun. Maraming salamat po, Director Bacolcol. Maligayang Pasko, marigo bagong taon at mabuhay po kayo. Salamat po. Maraming salamat din po. Yan po si Dr. Teresito Bacolcol, ang Director po ng Department of Science and Technology, FIVOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Kaya pong ibinahagi sa atin ang kanilang plano dito po sa kanilang modernisasyon ng kanilang ahensya na makakatulong po sa pagpapaigting pa ng ating mga early warning system. Sabi niya, ang tinututukan ngayon ng ahensya, mga bulkan, lindol, tsunami. Gusto nila ng mas advanced na mga equipments para po ma-monitor ito. At syempre, iwas na rin po sa damage to property ng mga tao at casualty. Yan po ang ating gustong ma-achieve sa ahensya. Okay, sa pagpapatuloy po ng ating balitaan,
Makatatanggap ng kailangang pinansyal na tulong ang mga estudyante ng Allied Health Sciences Programs matapos aprubahan ng Bicameral Conference Committee ang 500 million pesos para sa Related Learning Experience o RLE sa 2026 national budget. Partikular na susuportahan ito ang mga Allied Health Sciences Programs gaya ng nursing, medical technology o medical laboratory science, pharmacy, physical therapy, occupational therapy, respiratory therapy, radiologic technology, midwifery, nutrition and dietetics, speech, language, pathology, human biology, pre-med allied programs, dentistry, biochemistry at psychology. Ayon kay Aquino, malaki ang maitutulo ng pondo para mapagaan ang pasanin ng mga estudyante sa Allied Health Sciences programs at kanilang pamilya para maiwasan ng dropouts at matiyak na makukumpleto nila ang kailangang training. Binahagi ng senador na sa ilalim ng isang special provision sa 2026 budget, gagamitin ang pondo para magbigay ng one-time financial support na sasagot sa mga gastusin para sa RLE requirements ng mga estudyante sa Allied Health Sciences programs. Bibigyang prioridad, anya, ang low-income students sa patakarang ilalabas ng Commission on Higher Education o CHED para matiyak ang patas at epektibong pagpapatupad ng probisyon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Interagency investigations sa sinasabing budget insertions na ilang cabinet members pinanawagan ni Senador Ping Lacson. Narito si Nympha Asuncion. Nanawagan si Senate President Pro Tempore Ping Lacson para sa malalimang investigasyon sa mga aligasyong nag-uugnay sa ilang opisyal ng gabinete sa budget insertions para sa infrastructure projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Para kay Lacson, masyadong maaga para sabihing hearsay lang ang impormasyon tungkol sa insertions, lalo na anyat may mga mahalagang ebidensya ng lumabas sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon sa Blue Ribbon Committee Chairman, kabilang sa mga ebidensyang lumabas sa mga pagdinig ng kanyang komite ang mga testimonyang suportado ng mga official documents sa budget books gaya ng listahan ng mga item. Binanggit rin ng senador ang posibleng pagtukoy sa web of accounts na magtuturo sa paggalaw ng mga pondo sa tulong ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Kaya naman, giniit ni Lacson na dapat magsagawa ng honest-to-goodness interagency investigation sa pamamagitan ng paggamit ng mga probative value na naisiwalat sa mga BRC hearing. Hindi anya dapat baliwalain ang galit ng publiko dahil sa tindi ng korupsyon sa likod ng mga maanomalya, palpak at ghost infrastructure projects. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Taong 2025 inilarawan bilang worst at best of times para sa bansa at kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magbabalita si Alvin Baltazar. Best and worst of times. Ganito mailalarawan para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa bansa. Ang taong 2025, ayon sa Presidential Communications Office, serya ng agarang pagkilos at pagpapasya ang ginawa ng Pangulo, lalo na ang may kinalaman sa accountability o pagpapanagot sa mga individual na sangkot sa katiwalian. Si Pangulong Marcos ang kauna-unahang presidente na naglantad at nagpursige na aksyonan ang anomalya, partikular na ang may kinalaman sa flood control projects. Matatatang personal pa ngang sinadya ng Pangulo ang ilang mga questionableng flood control projects sa gitna ng crackdown ng kanyang administrasyon kontra katiwalian ayon sa PCO. Kabilang din niya sa nais ng Pangulo ang maibalik ang mga nakulimbat na pera ng bayan at inikayat ang publiko na magkaroon ng partisipasyon sa pagsugpo sa katiwalian sa pamamagitan ng pag-uulat sa Sumbong sa Pangulo website. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Sumampa sa 280,000 at 508 na mga pasahero ang nabigyan ng libreng sakay sa MRT3 kahapon na huling araw ng 12 Days of Christmas na alok ng Department of Transportation. Nagpasalamat ang pamunuan ng MRT3 sa pagtangkilik ng publiko at tiniyak ang patuloy na pagbibigay ng mas maayos at ligtas na serbisyo para sa bawat commuter. Kasabay nito umarangkada na rin ang Dalian train sa MRT3 nitong araw ng Pasko, December 25, na nagdagdag sa kapasidad at ginhawa ng biyahe ngayong holiday season. Ayon sa DOTR, ang deployment ng Dalian trains ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas madali at komportable ang paglalakbay ng mga commuter. Inaasahan naman ang tuloy-tuloy na pagdaragdag pa ng mga Dalian trains sa linya hanggang sa susunod na taon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Christmas resupply mission sa BRP Sierra Madre matagumpay at mapayapa ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Detalye mula kay J. Mark Dagala. Matagumpay at mapayapa ang isinagawang resupply mission ng Armed Forces of the Philippines para sa mga tropa nito na nakahimpil sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ilang araw bago ang Pasko. Bukod sa essential supplies, sagatid din ng AFP na Noche Buena package para sa mga sundalo nakahimpil sa naturang barko, gayon din sa iba pang island features ng West Philippine Sea. Kabilang narito ang mga isla ng Pag-asa, Panata, Rizal Reef, Kota Island, Parola, Lawak, Likas at Patag Island. Pinangunahan ni Western Commander Vice Admiral Alfonso Torres Jr. ang operasyon para tiyaking nasa oras ang paghahatid na supply at iba pang serbisyo para sa mga sundalo. Bukod sa mga regalo, nagsagawa rin ng medical mission ng AFP para sa mga sundalo para tignan ang kanilang kalusugan at mapangalagaan ang kanilang sarili. Bahagi na ika-70 anibersaryo na sa Sandatahang Lakas, magsilbi itong paalala sa lahat na inaalala ng AFP ang lahat ng tauhan nito maging sa pinakadulo at pinakasulok ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Team Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Naghain si Senador Erwin Tulfo ng isang panukalang batas na layong isama ang mga paksa at materyales tungkol sa issue sa West Philippine Sea o WPS sa mga aralin ng basic at higher education. Sa paghain ng Senate Bill 1625, sinabi ni Senador Erwin na isang mabuting paraan para maipagtanggol ng mga Pilipino ang ating interes pagdating sa usapin ng WPS ay ang pagkakaroon ng tamang impormasyon. Sa ilalim ng panukala ng mambabatas, gagawing opisyal na bahagi ng curricula sa parehong basic at higher education ang isang komprehensibong WPS Education and Awareness Program. Inatasan din ito ang DepEd at CHED sa pakikipagtulungan sa National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA, National Security Council o NSC, Department of Foreign Affairs o DFA at iba pang kinauukulang ahensya ng gobyerno na bumuo ng mga standardized at updated na materyales sa pagtuturo tungkol sa WPS. Layon din ang panukalang batas na maglunsad ng isang pambansang kampanya para sa impormasyon at pananaliksik para isulong ang kamalayan sa maritime rights ng Pilipinas, ang proteksyon ng mga marine ecosystems sa WPS at ang pampublikong diskurso sa mga issue ng West Philippine Sea. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang pangunahing balita, bagamat welcome ay nakukulangan pa rin si Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa pautay-utay na paglalabas sa mga dokumento ni Batangas Representative Leandro Leviste na tinaguriang Cabral Files. Ayon kay Tino, ang impormasyong lumabas hinggil sa tinatawag na allocables ng mga district representative ay hindi na bago at natalakay na sa mga kamakailang investigative reports. Sinabi rin ng mambabatas na mismo si Leviste ang nagsabing ang Cabral Files ay may datos na sumasaklaw hindi lamang sa mga kongresista, kundi pati sa mga party list senador at mga opisyal ng ehekutibo. Bunsod nito ay giniit ni Tino na mas makabubuting ilabas na ng buo ang lahat ng dokumento sa halip na paisa-isaan niya.
Hayaan ng publiko ang humusga sa kredibilidad ng mga impormasyong nilalaman ng mga ito. Babalapan niya na ang piling pagbubunyag ng datos ay maaari magdulot ng hinalang inuuna ang pansariling interes kaysa sa kapakanan ng publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ipinagmalaki ng Department of Human Settlements and Urban Development and ang deployment nito ng modular shelter unit sa MSUs ngayong 2025 na nagsilbing bagong standard pagdating sa transitory housing sa bansa. Ayon sa DSUD, naging malaking tulong ang MSUs para sa mga residenteng tinamaan ng iba't ibang kalamidad at sakuna ngayong taon. Una nang inilunsad noong Oktubre ang mga bayanihan villages na binubuo ng MSU sa mga lugar na tinamaan ng malalakas na lindol sa Cebu at Davao Oriental. As of December 12, natapos na ang deployment ng MSU sa San Remigio, Daan Bantayan at Bogo sa Cebu, gayon din sa Tarragona at Manay sa Davao Oriental. Mayroon na ring naipamahaging MSU sa San Juan City para sa mga biktima ng sunog na magsisilbi ring staging area para sa expanded 4PH beneficiaries. Ayon sa DSUD, sa pamamagitan ng modular shelter units, hindi lang ligtas kundi may dignidad ang mga pansamantalang tirahan sa mga pamilyang nawala ng bahay dahil sa lindol, sunog at iba pang kalamidad, katuwang ang mga LGU at iba pang ahensya ng pamahalaan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. 20 bigas program ng Department of Agriculture o DA palalawakin pa sa 15 milyong kabahayan sa 2026 ayon kay Agriculture Secretary Chu Laurel Jr. Si Mary Albastasa sa balita. Mas maraming Pilipino pa ang inaasahang makikinabang sa pinalawak na benting bigas meron na o ang BBM program ng Department of Agriculture. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. simula sa Enero ng 2026, asahan ang mass rollout ng programa para maabot ang target na 15 milyong kabahayan. Ayon sa kalihim, merong 8 lugar na ang magkakaroon ng provincial-wide rollout mula Enero hanggang Pebrero kung saan kabilang ang Pangasinan. For every week of the year, next year, meron na kaming lalabas na schedule of implementation ng 20 peso rice for yung mga middle income class, lower middle income class below. So, mass rollout na to at I'm sure sana naman matuwa ang taong bayan sa yung pangako ng ating Pangulo ay andyan na. Sa pagtatapos ng taon ng benting bigas, napakinabangan na ng halos 2 milyong Pilipino at available na rin sa 82 probinsya sa buong bansa sa ilalim ng Kadiwa ng Pangulo Program. Tiniyak naman ng DA ang sapat na supply ng bigas para sa pangmatagalang implementasyon ng benting bigas kasabay ng patuloy na pagbili ng palay para suportahan ang mga lokal na magsasaka. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mera Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Panukalang Secure Call Act inihain para wakasan ang scam calls sa bansa. Balita mula kay Kathleen Forbes. Naghain si FPJ Pantay Bayanihan Party List Representative Brian Poe ng panukalang batas na layong sugpuin ang dumaraming fraudulent phone call sa bansa sa pamamagitan ng mandatory verification at authentication ng mga opisyal at corporate caller. Sa ilalim ng House Bill 6696 o Secure Call Act, irerehistro at beberipikahin ang mga opisyal na numero ng mga bangko, ahensya ng gobyerno, utilities at iba pang institusyon upang malaman ng mga Pilipino kung sino ang mga tumatawag bago sagutin ang telepono. Ayon kay Paul, lumala ang voice call scams matapos ipatupad ang SIM Registration Act dahil lumipat na ang mga scammer mula text messages patungo sa tawag sa telepono. Diin niya na hindi lamang pera ang nawawala sa mga biktima, kundi pati tiwala ng publiko sa institusyon. Sa panukala, obligado ang national at local government agencies kabilang ang GOCC pati na ang high-risk industries na magrehistro ng kanilang contact numbers sa isang government caller ID registry na pamamahalaan ng DICT at NTC. Inaatasan din ng mga telco na magpatupad ng anti-spoofing standards gaya ng stir or shaken technology. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pinuri ni Cavite 2nd District Representative Lani Mercado Revilla ang tuluyang pag-aproba sa panukalang magpapalawig sa estate tax amnesty. Bilang pangunahing may akda ng panukala, kinikilalaan niya nito ang realidad na maraming tagapagmana ang nais sumunod sa batas ngunit napipigilan ng luma at hindi maayos na record, mabibigat na parusa at komplikadong proseso. Iwinawastoan niya nito ang sistemang matagal nang nagpapahirap sa mga pamilyang gustong magbayad at mag-ayos ng kanilang mga papeles. Ang hindi kasi anya na ayos ng estate taxes ay nagdudulot ng sunod-sunod na problema sa mga henerasyon gaya ng hindi mailipat na titulo ng lupa at hindi magamit na ari-arian bilang puhunan. Dagdag pa ni Mercado Revilla, maraming pamilya ang hindi nakinabang sa mga naunang amnestiya dahil sa pandemya. Mabagal na proseso sa mga tanggapan ng gobyerno at kaukulan o kakulangan sa dokumento. Inaasahan naman aniya na magre-resulta ito sa makatotohanang pagkakataon para sa tax compliance, pinalawak na tax base at pagbubukas sa economic value ng mga nakatiwangwang na ari-arian lalo na sa mga lalawigan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, tiniyak ng Bureau of Fire Protection o BFP ang kahandaan ng hensya sa pagsalubong sa bagong taon. Sa programang Global na Tayo, sinabi ni Bureau of Fire Protection o BFP spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo na patuloy sila sa implementasyon ng Oplan Paalala at Ligtas Christmas Campaign sa pakikipag-ugnayan sa Department of Health o DOH at iba pang concerned agencies. Mas pinaigting ngayon ng ahensya ang pagsasagawa ng fire safety inspection, lalo na sa mga tindahan ng paputok upang makaiwas sa sunog. Anya nakataas pa rin ang Code Red ng BFP hanggang January 2, ibig sabihin mahigit 3,000 fire trucks, 500 mga ambulansya at 30,000 karagdagang personnel ng BFP na tututok sa pagsisiguro ng kaligtasan ng publiko para sa pagsalubong ng bagong taon. Marami nang nag-operate ng mga tindahan ng paputok. Bago pa yan sila nabigyan ng permit ay kami po ay nag-intensified ng aming fire safety inspection. Yung mga tindahan nga ng paputok, karamihan yan ay nasa Bukawi, Bulacan. No? At we made sure na talagang napasado sa fire safety compliance at para makakuha sila ng mayor's permit kasi prerequisite po yung fire safety inspection certificate. Ganon din po yung permit from the FEO, from PNP, dahil sila po ang nagre-regulate ng nasabing 7183, yung sale, distribution, manufacturing at use of firecrackers and other pyrotechnic devices. Sa katunayan, etong Disyembre 23 ay tinaas na namin sa Code Red mula sa Code Blue hanggang Enero 2 na yan. No, ang ibig sabihin niyan, sir, maasahan niyo na ang aming walang patid na serbisyo na mahigit 3,000 fire trucks nationwide, 500 ambulances at maasahan niyo yung 30,000 more na strong men and women from BFP personnel assigned yan sa operation, maliban pa yung mga nasa opisina. Si Bureau of Fire Protection, BFP spokesperson, Fire Superintendent Anthony Arroyo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, muling nagpaalala ang Bureau of Fire Protection o BFP na huwag pabayaan ang mga batang maglaro ng paputok lalo na ngayong paparating ang bagong taon. Sa programang Global na Tayo, iniulat ni Bureau of Fire Protection o BFP spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo na noong nakaraang taon, mga bata ang pinakamaraming bilang na biktima ng disgrasya sa paputok. Ilan dito ay sumailalim pa sa amputation. Payo nito, mainam na gumamit na lamang ng torotot o busina ng sasakyan at anumang kasangkapang nakalilika ng ingay na mas ligtas kumpara sa paputok. Paalala namin hanggat maaari, wag nang pahintulutan yung mga bata dahil sa datos po ng Department of Health, pinakamaraming na sugatan ng nakaraang taon, no, ay mga kabataan below 19 years old. Umabot nga sa halos sa 534 ang recorded, no, at 322 doon ang mga bata at karamihan doon dahil sa quitis at
boga. At ilan pa doon, no, ay 3 ang naputulan at sa ano 'yan, sa recorded sa Philippine General Hospital, gayon din sa medical center na may isa ring kinailangan ng isalalim ng amputation. Kaya yung mga magulang na wag pahintulutan yung mga bata maglaro or gumamit ng paputok. Huwag ipahawak o bigyan ng kahit anong uri ng paputok hangga't maaari. Kung talagang kultura na natin na salubungin yung bagong taon ng maingay at masaya, di gumamit na lang ng turotot at iba pang mga gumagawa ng ingay at ilaw tulad ng mga busina ng mga sasakyan para ligtas ang ating pagsalubong ng bagong taon. Si Bureau of Fire Protection, BFP spokesperson, Fire Superintendent Anthony Arroyo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Hot air balloon enthusiasts handa na para sa Philippine International Hot Air Balloon Fiesta na gaganapin sa New Clark City sa February 2026. Mag-uulat si Hazel Esguera. Magbabalik na ang isa sa pinakamakulay at pinakainaabangang aerial event sa bansa, ang Philippine International Hot Air Balloon Fiesta na gaganapin sa New Clark City, Tarlac sa February 13 to 15, 2026. 22 espesyal na disenyo ng hot air balloons mula United Kingdom, Estados Unidos, Belgium, Netherlands, Macedonia, Switzerland, Germany at Brazil ang magpapakulay sa himpapawid ang pinakamalaking balloon display sa kasaysayan ng event. Bida rin sa aerial event ang iba't ibang drone at kite shows, helicopters, skydivers, paragliders, RC aircraft at mga special-shaped balloons. Available ang tickets para sa Philippine International Hot Air Balloon Fiesta sa kanilang website na philballoonfest.net sa halagang 750 pesos kada araw para sa general admission. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan po ang ating nakalap ng mga national news. Antabayanan po ang ating pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon para sa regional news sa pagbabalik po ng programang Ang Pilipinas Ngayon. Paalala muna mula sa himpilan. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya huwag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dadling Kaalaman. Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing.
At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Kalinga Commercial Complex sinimulan na at inaasang makakatulong sa pagunlad ng lalawigan. Magbabalita si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Formal anang rugi iti panakay patungpal iti Kalinga Commercial Complex kalpasan iti groundbreaking ceremony di December 22, 2025 sa JKPH Compound Tabuk City, Kalinga. Iti nasawa proyekto kat napundoan babaan iti startup loan iti Land Bank of the Philippines nga aggatad iti nasurok 29 million pesos para iti first phase na. Pasat dayto iti Economic Sectoral Development Plan iti provincial government iti panggap ang maaramat iti livelihood opportunities kinagserbida ito as sentro iti negosyo kinda dumapay a pagsapulan. Sigon kini Governor James Eduba, iti pondo kot imunaan na ilokar para iti may sa hydropower project ngam saan na ituloy. Isu da iti kunana na reallocate iti parte iti pondo para ti daduma a proyekto kas iti Kalinga Commercial Complex. Dinakamat na makatulong iti nasawa pasilidad para kadagiti lokal na producers ken para iti pagsayaatan iti ekonomiya ti probinsya. Iti umuna apalapag katag serbi a commercial spaces wenno pa sa Lubong Center tapno maipakita dagiti lokal na produkto ti Kalinga. Iti may kadwakat para iti rental offices bayat ngagserbi a function halls iti may katlo apalapag iti pasdek. Kabayatan na manamnama amalpas iti phase 1 iti proyekto iti unag iti upat agasot nga aldaw. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Amelia Bumatnong. Mahigit 700 mag-aaral mula sa Pangasinan State University tumanggap ng pinansyal na suporta mula sa pamahalaang panlalawigan. Si Ricky Kasipit ng RP Dagupan sa balita. Masulok ya pitulasos ya estudyante ya Pangasinan State University o PSU sukaiba at sari benepisyaryo ya scholarship grant ya provincial government ya Pangasinan bilang kabyangan ya tuloy-tuloy ya suporta at edukasyon ya sari kalanguran at Pangasinan. Jadagop pitulasos tanduari ya estudyante sukaawat ya 10,000 pesos ya pinansyal ya tulong kada sakay o dino 5,000 pesos kada semestre. Jad minsayin impasabihin ng Pangasinan Governor Ramon Gico III indeneto yasay edukasyon so mansan siyan sa kaya prioridad ya gobyerno probinsyal bilang mansilbin sa ngagana ya ialigwas ya probinsya. Impabalikas ng PSU President Dr. Albert M. Galas so pisasalamat to at tuloy-tuloy ya suporta ya provincial government. Kalaganan tuya impabalikas ng Angelica May Fernandez san kaunaan ya provincial scholar ya graduate ya summa cum laude so masimuon ya pisasalamat to at PSU tan provincial government na Pangasinan lapud tulong ya unong ad sikato sa kaya importantin lusek at itataluna to ad akademya. Manlalapod RP Dagupan City Pangasinan ay si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Ricky Kasipit. National Nutrition Council o NNC hinihimok ang mga pamilyang Pilipino na gumamit ng pinggang Pinoy bilang gabay sa paghahanda ng pagkain ngayong holiday season. Detalye mula kay Joshua Miguel Suarez ng RP Lucena. Hinihikayat ng National Nutrition Council ang mga pamilyang Pilipino na gumamit ng pinggang Pinoy bilang gabay sa paghahanda ng mga pagkain ngayong holiday season.
Ayon kay Binibining Aileen Blanco, Regional Nutrition Program Coordinator ng NNC Mimaropa, mas magandaan niya kung maraming gulay at prutas sa plato. Bawasan na rin ang taba at carbohydrates at iwasan niya ang processed foods tulad ng ham at noodles na mataas ang sodium at preservatives. Idinagdag pa ni Binibining Blanco, mas mabuti ang roasted o baked na mga pagkain kaysa sa prito. Ang Pinggang Pinoy na binuo ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology kasama ang World Health Organization, Department of Health at NNC noong 2014 ay simpleng visual guide para sa balanseng pagkain. Bukod naman sa pagkain ng tama at pag-ehersisyo, nirerekomenda rin ng NNC ang pag-inom ng hindi pababa sa 8 baso ng tubig araw-araw, hindi lamang ngayong holiday season, kundi sa pang-araw-araw. Mula RP1 Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Joshua Miguel Suarez. P20 program sa Mimaropa, maayos ang implementasyon ayon sa Department of Agriculture o DA, Agribusiness Marketing Assistance Division o AMAD Mimaropa. Magulat si Lizelle Pilapil ng RP Palawan. Maambang nga igbarita Christian Andrew Carranza, Market Specialist ng Agribusiness Marketing Assistance Division o AMAD Mimaropa, nga matinlo ang pagpapaimplementar iyang P20 program sa rehiyon. Impisa makunta ng ilunsar ang pagbakal ibigas nga 20 pesos kada kilo ay medyan den dadeng 20 ka lugar sa Mimaropa, ig ang Kadiwa Store makunta na sa Calapan City sa Oriental Mindoro ay akapapabakal din da sa dadi kada Lunes ka Sabado. Sa probinsya ang Palawan, laypa sa Puerto Princesa ay akalunsar denda makunta na sa mismong solar iang DA Press nga makikita sa Santa Monica. Agarindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, Ja Celizal Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Lizelle Pilapil. Kaligtasan ng publiko nananatiling prioridad ng lokal na pamahalaan ng Hulo-Sulu ngayong holiday season. Balitang hatid ni Eloisa Muhammad ng RP Hulo. Safety first, ini patumtum ni Mayor Edser Kyutan si Nahulo Biaon magdurunggo-dunggo nain paggantisin tahon. Inilaw niyan sa bahangkan masinilapya pahukotin campaign tungod na pagpakay si mga firecrackers. Iwan kay wanan pa amoy ni Hibuk, makadjari makamula ha mga sila umusal, iwan kay wanan pa. Bilang bahagi sin Oplan iwas paputok, makataan tulaw ni raayat. Na Jima Jaka in local government, tulong tabang sin Nuwang Upis parinta, iwan emergency unit. Dahil naman na December 31, sampay pagasusin muna adlaw sin taon 2 ngay wukawhan tag-unum. Bago ni magpaaw na isab sila bandilyo hadala tianggi, aminika panawag-tawag in lapas pagasampang sin tahon bago. Yabi-abi pa sabi Mayor Tan, inakatan, inumusal si mga alternative paghahimok kabiana sina Torotot. Dengha RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo sa pagbabalik po yan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito muna ang paalala mula sa himpilan. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Naglabas na ang pamahalaan ng Implementing Rules and Regulations o IRR bago sa bagong batas na nagpapahaba ng lease period ng pribadong lupa para sa mga dayuhang mamumuhunan hanggang 99 na taon bilang hakbang upang gawing mas kaakit-akit ang Pilipinas sa mga global investors. Nilagdaan ng Department of Trade and Industry o DTI at Land Registration Authority o LRA ang IRR noong nakarang linggo upang ilatag ang mga probisyon ng Republic Act o RA number 12252 na nag-amyenda sa Investors Lease Act. Pinalawak ng RA 12252 na naisabatas noong Setyembre ang maximum lease mula 75 taon tungo sa kabuang 99 na taon. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, nagbibigay ang IRR ng mas matatag na regulasyon sa gitna ng hamon sa pandaigdigang ekonomiya. Inaasahan din na makakahikayat ito ng pangmatagalang kapital, makabagong teknolohiya at pandaigdigang kaalaman. Batay sa IRR, dapat may aprobado at rehistradong investment ang dayuhang leasee at dapat gamitin ang lupa para lamang sa proyektong iyon. Para sa sektor ng turismo, limitado pa rin ang lease sa mga proyektong may halagang hindi bababa sa 5 milyong dolyar kung saan 70% ay dapat maipasok sa loob ng 3 taon. Saklaw nito ang pre-development at operating expenses, gastos sa lupa at gusali, kagamitan, working capital at iba pang assets. Maaring tapusin ang lease kung bawiin ng investor ang rehistradong puhunan o gamitin ang lupa sa hindi otorisadong paraan. May kapangyarihan din ng Pangulo na magtakda ng mas maikling lease para sa critical infrastructure. Kailangan patunayan ng mga magre-renew na sila ay may ambag sa lipunan at ekonomiya. Inaatasan din ng IRR ang pag-annotate ng lease sa land titles at nagtatakda ng malinaw na proseso upang mapabilis ang pagnenegosyo. Epektibo ang mga reforma itong darating na Enero 4, taong 2026. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nalampasan ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang target nitong 250 bilyong piso ngayong taon matapos makapagtala ng 260.89 na bilyong piso sa mga aprobadong proyekto, mas mataas ng 21.71% kumpara sa 214.18 bilyong piso noong nakarang taon at pinakamataas mula 2016. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, ang mga approval para sa taong 2025 ay ika-6 na pinakamataas sa kasaysayan na ahensya na nakamit sa kabila ng pandaigdigang hamon sa ekonomiya. Iniuugnay niya ang patuloy na paglago sa matibay na tiwala ng mga mamumuhunan sa Pilipinas at sa mga ecozone nito. Dahil dito, target na ngayon ng PEZA ang 300 bilyong piso na investment approvals sa susunod na taon. Saklaw ng mga approval ngayong taon ang 314 na bagong proyekto at expansion, tumaas ng 23.14% mula sa 255% o proyekto noong 2024. Kabilang dito ang manufacturing, IT/BPM, logistics, utilities, facilities, domestic market enterprises, tourism at ecozone development. Sa kabuuan, 41 big-ticket projects ang nagkakahalaga ng 210.9 bilyong piso. Tinatayang lilikha ang mga proyektong ito ng hanggang 11.52 bilyong dolyar sa export revenues at 78,741 direktang trabaho.
Sa huling board meeting noong Disyembre 22, inaprobahan ng PEZA ang 7 proyekto na nagkakahalaga ng 23.69 na bilyong piso na inaasahang lilikha ng 3,821 trabaho at mahigit 1.3 bilyong dolyar sa exports. 3 rito ay major investments na nagkakahalaga ng 23.12 bilyong piso, kabilang ang isang ultra-luxury hotel brand. Bukod dito, inaprubahan din ng PEZA Board sa pangunguna ni Trade Secretary Cristina Roque ang karagdagang 20.62 bilyong pisong pamumuhunan. Ayon kay Panga, patuloy na palalakasin ng PEZA ang Ecozone ecosystem upang makapaghatid ng mas maraming dekalidad na pamumuhunan at trabaho para sa mga Pilipino. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nagpatupad ang Department of Energy o DOE ng pag-terminate sa 84 na Renewable Energy o RE service contracts ngayong 2025 matapos mabigong tuparin ng mga developer ang kanilang mga obligasyon sa kontrata. Ayon sa pahayag ng DOE, ang mga kinansilang kontrata ay may katumbas na tinatayang 5,372 megawatts ng potensyal na kapasidad na isinama sa energy planning ng bansa. Ipinatupad ang mga termination dahil sa hindi pagsunod ng mga developer sa work program requirements, kabiguan makasunod sa Green Energy Auction Program o GAP Terms of Reference at paglabag sa mga itinakdang pamantayan ng DOE. Sinabi ng ahensya na ang desisyon ay resulta ng masusing teknikal at legal na pagsusuri sa pagsunod ng bawat proyekto sa mahalagang kondisyon ng kanilang service contract. Dagdag pa nito, magpapatuloy ang DOE sa pagpapatupad ng mahigpit na pamantayan sa mga susunod na GAP rounds at maaaring magpataw ng karagdagang parusa tulad ng blacklisting, forfeiture ng performance bonds at iba pang kaukulang penalty. May 43 pang RE projects ang kasalukuyang nasa enforcement review at maaari ring ma-terminate. Dahil sa malaking bahagi ng potensyal na kapasidad na hindi natupad, sinabi ng DOE na muling sinusuri nito ang supply-demand scenarios at nagsasagawa ng karagdagang system planning upang matukoy ang mga susunod na hakbang para maabot ang generation targets. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang service contracts ay performance commitments at dapat maghatid ang mga RE project ng tunay at maaasahang kuryente para sa mga Pilipino. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maaring hindi magtagal ang bawas presyo sa produktong petrolyo dahil posibleng muling tumaas ang presyo ng langis sa huling linggo ng Disyembre habang nagpapatuloy ang tensyong geopolitikal na nakakaapekto sa transportasyon at supply ng krudo sa buong mundo. Batay sa 4 na araw na trading sa Means of Platts Singapore o MOPS, maaring manatili sa kasalukuyang antas o tumaas ng humigit kumulang 10 sentimo kada litro ang gasolina. Ang diesel naman ay posibleng magtaas ng 30 sentimo hanggang 50 sentimo kada litro. Inaasahan ding tataas ang presyo ng kerosene ng mga 10 sentimo kada litro. Ayon sa Department of Energy, Oil Industry Management Bureau o DOE-OIMB at Jetty Petroleum, nakakaapekto sa galaw ng presyo ang mas mahigpit na parusa ng Estados Unidos. Sinabi ni DOE-OIMB Director Rodela Romero na bagamat may banta ng oversupply sa pandaigdigang merkado, patuloy na nakaka-impluwensya ang tensyon sa Ukraine, Russia at Venezuela. Ani Romero, ang magkahalong pressure sa merkado ay dulot ng oversupply mula sa non-OPEC producers tulad ng Estados Unidos, humihinang demand matapos ang holiday travel at patuloy na kaguluhan sa nabanggit na mga bansa.
Kamakailan, umabot sa 1.2 milyong bariles kada araw ang produksyon ng Venezuela sa kabila ng pressure mula sa Estados Unidos. Iniuugnay naman ng Getty ang inaasahang paggalaw sa nagpapatuloy na pag-atake sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ayon kay Getty Petroleum President Leo Bellas, tumataas ang panganib ng supply disruptions dahil sa mas mahigpit na US sanctions sa Venezuela at pag-atake ng Ukraine sa oil infrastructure ng Russia. Maaari pang lumala ang sitwasyon kung magpataw ng bagong sanctions ang Estados Unidos laban sa Russia. Noong Pasko, tinamaan ng Ukraine ang isa sa pinakamalaking oil refinery ng Russia sa Krasnodar at isang gas processing plant sa Orenburg. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Biyernes, ika-26 ng Disyembre, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 58 piso at 75 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 45 piso at 82 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 39 na sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 56 na sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 79 na piso at 46 na sentimo. Nasa 69 na piso at 21 sentimo ang euro, 42 piso at 75 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian rial ay nagkakahalaga ng 15 piso at 67 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayan ninyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba na tuwing ikalawang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week? Diniklara ito sa bisa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994 upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil, tulad ng ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ng oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Nagliyab mula sa 3-point line si RJ Abarientos upang iligtas ang kampanya ng Barangay Ginebra, hatid ang 105-85 na panalo kontra Converge sa PBA Season 50 Philippine Cup Quarterfinals nitong Huwebes na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Nagbigay ng maagang pamasko si Abarientos sa malaking crowd matapos magpasabog ng 6-3 kabilang ang 5 sa second half na nagpatibay sa paglayo ng Ginebra hanggang sa tuluyang makuhang panalo. Tumapos si Abarientos na may career high 35 puntos habang nagambag si Scotty Thompson ng triple-double na 13 puntos at 12 rebounds at 10 assist. Bukod pa sa mahusay na depensa kay Juan Gomez de Leaño na napigilan sa 9 puntos lamang. Bagamat nagsimula ng mainit si Gomez de Leaño at kumamada ng unang 7 puntos ng Converge, napigilan siya sa natitirang bahagi ng laro.
Nahirapan din ang Fiber Xers dahil sa foul trouble ni na Alex Stockton at Justin Arana na nagpilit sa kapunan na umasa sa kanilang bench para sa sudden death Game 2. Sa kabila nito, nakuha pa ng Converge ang 42-41 na abante sa halftime. Ngunit hindi nila nasagot ang tirada ni Abarrientos na sa isang punto ay tumira ng 3 sunod-sunod na tres upang itulak ang Ginebra sa 88-75 na kalamangan. Nanguna para sa Converge, sina Justin Baltasar na may 19 na puntos at 13 rebounds at Shani Winston na may 14 na puntos. Si Stockton ay nagtala ng 12 puntos sa loob ng 20 minutong paglalaro habang si Arana ay nakagawa lamang ng 6 na puntos dahil sa maagang 4 na fouls. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa isa pang quarterfinals matchup, nagpakitang gila si Junmar Fajardo upang itulak ang San Miguel sa 101-94 na panalo kontra NLEX at makapasok sa semifinals ng PBA Season 50 Philippine Cup nitong araw ng Pasko. Naghari ang 8-time most valuable player sa loob ng court kung saan nagtapos ito na may 26 na puntos, 23 rebounds at 6 na assists. Patunay na siya pa rin ang pinakamalakas na puwersa sa liga. Kumamada ang Beermen ng malakas na third quarter run upang makuha ang kontrol at sinandalan si Fajardo sa huling yugto upang pigilan ang paulit-ulit na paghabol ng Road Warriors. Nagbigay ng malaking tulong si Don Troliano na may 17 puntos, kabilang ang 15 sa ikatlong quarter. May 18 puntos naman si Jericho Cruz, 14 si CJ Perez at 8 puntos at 14 na rebound si Rodney Brondial. Bagamat lamang ang NLEX ng 6 sa halftime, rumatsyada ang San Miguel sa simula ng second half sa pamamagitan ng 21-2 run mula kina Fajardo, Troliano at Perez para umabante sa 68-55. Hindi naman sumuko ang Road Warriors at nagpasiklab si Robert Bullock ng 8 magkakasunod na puntos upang ilapit sa 73-70. Galing sa Southeast Asian Games Gold Medal run, binuhat ni Bullock ang NLEX na may 31 puntos, 10 rebounds at 7 assists. Nananatiling dikit ang laban hanggang sa huling sandali, ngunit ang crucial turnover ni rookie LJ Gonzalez sa natitirang 18 segundo ang tuluyang nagbaon sa NLEX. Ito ang ikasampung sunod-sunod na panalo ng San Miguel matapos magsimula sa 0-2, patunay na handa silang depensahan ang kanilang korona. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mabigat ang pinagdaanan ng Gilas Pilipinas boys at girls ngayong huling yugto ng taon matapos bumaba ang kanilang pwesto sa pinakabagong world rankings ng International Basketball Federation o FIBA. Sa pinakahuling ranking na inilabas noong Disyembre 13, bumagsak ng 8 baitang ang Gilas Boys at nasa number 43 na may 343.3 points. Pinamunuan ni L.A. Tenorio at pinalakas ni na Prince Carreño at Jolo Pascual, maagang natapos ang kampanya ng koponan sa FIBA Under-16 Asia Cup sa Ulaanbaatar, Mongolia noong Setyembre. Tinalo sila ng Bahrain 79-66 sa qualification game para sa quarterfinals at nagtapos na may 1-3 record. Tanging panalo nila ang 65-60 kontra Indonesia, ngunit hindi ito sapat upang makapasok sa FIBA Under-17 World Cup. Sa kabila ng pagbaba sa world rankings, nananatili silang competitive sa reyon bilang number 9 sa Asia, kasunod ng Australia, New Zealand, China, Korea, Japan, Iran, Lebanon at Chinese Taipei. Patuloy na nangunguna ang Team USA sa world rankings na may 832 points, sinundan ng Spain, Italy, France at Serbia. Kumukompleto sa top 10 ang Lithuania, Turkey, Australia, Germany at Canada.
Samantala, bumaba rin ng 2 pwesto ang Gilas Girls sa number 45 na may 282.6 points. Nahirapan din sila sa FIBA Under-16 Women's Asia Cup sa Malaysia matapos matalo sa China 82-50 sa semifinal qualification. Pinangunahan ni na Elia Smith, Makina Ramos at Tiffany Reyes, hindi nakapasok ang koponan sa FIBA Under-17 Women's World Cup, ngunit napanatili ang kanilang pwesto sa Division A. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpahinga muna ng sandali si Alex Ayala ngayong Pasko upang ipagdiwang ang kanyang panalo sa Southeast Asian Games, ngunit agad din siyang babalik sa aksyon para sa 2025 MGM Macau Tennis Masters sa Linggo, Disyembre 28. Matapos tapusin ang 26 na taong pagkauhaw ng Pilipinas sa gintong medalya sa women's singles tennis, nasa Macau na si Ayala para sa 2 araw na exhibition tournament na tampok ang ilan sa pinakamahuhusay na batang manlalaro sa mundo. Nasa Women's Tennis Association o WTA number 53, kabilang siya sa mga rising stars na inimbitahan sa event at makakaharap niya si world number 9 at 18 taong gulang na si Mayra Andreeva ng Russia sa unang araw ng kompetisyon. Pamilyar na ang dalawa sa isa't isa, nagharap sila noong 2022 US Open kung saan tinalo ni Ayala ang Russian upang makuha ang kanyang unang Junior Grand Slam title. Sasabak din si Ayala sa mixed doubles kasama si Jerry Shang ng China laban kina Andreeva at Yibing Wu. Bagamat exhibition lamang, magsisilbi itong mahalagang paghahanda para kay Ayala na balak maglaan ng susunod na mga linggo para sa preparasyon sa 2026 Australian Open. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, ipinagdiriwang ni EJ Obiena ang Pasko sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon na kasama ang kanyang pamilya, isang espesyal na pag-uwi para sa pambato ng Pilipinas sa pole vault. Nasa bansa si Obiena matapos ang kanyang kampanya sa 2025 Southeast Asian Games sa Thailand, kung saan nakuha niya ang kanyang ika-4 na sunod-sunod na gintong medalya sa SEA Games. Sa kanyang social media post nito Pasko, ibinahagi niya ang kanyang saya. Ibinahagi niya rin ang isang tradisyong pang-Pasko ng kanilang pamilya na hindi raw nagbabago. Hindi naging madali ang season para kay Obiena matapos ma-diagnose ang kanyang back injury noong nakarang taon. Sa kabila nito, naghari pa rin siya sa ilang kompetisyon tulad ng Asian Athletics Championship sa Korea noong Mayo at ang atletang Ayala World Pole Vault Challenge sa Pilipinas noong Setyembre. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mahilig ka bang kumanta? Ba't di papatulan ang pagsuyong nagkulang? Bukod sa pinagagaan ng iyong pakiramdam, ay pinalalakas pa ang iyong lungs. Ang pagkanta ay nakakatulong din para labanan ang iyong stress at ikaw ay makapag-relax. Nakakatulong din ito sa pagpapabuti ng iyong memorya at pag ikaw ay nakakaranas ng hirap sa buhay. At ang good news, ang pagkanta ay para sa lahat. Let it go! Nasa tono ka man o wala. And here I stand. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas ngayon. At halu magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Nangunguna ang pelikula ni Vice Ganda na Call Me Mother sa opening day ng 51st Metro Manila Film Festival o MMFF. Ayon sa datos mula sa mga sinehan. Sumunod sa ikalawang pwesto ang Shake, Rattle and Roll, Evil Origins. Ikatlo ang Unmarry at ikaapat ang Love You So Bad. Bagamat nasa ikalimang pwesto lamang, kapansin-pansin ang malakas na hatak o benta ng Bar Boys After School dahil maraming screens nito sa iba't ibang sinehan ng isang malaking mall chain at sold out na nga iyan. Dahilan para magdagdag pa ng screening. Patunay ito ng solid fan base ng naturang pelikula lalo na ng mga nanood ng unang pelikula 10 taon nang nakalipas at nais malaman ang naging kapalaran ng mga karakter at koneksyon sa bagong cast. Patuloy naman ang agawan ng pwesto para sa ika-6 hanggang ika-8 pwesto ng mga pelikulang I'm Perfect, Reconnect at Manila's Finest. Bagamat inasang mananatili sa unahan ang pelikula ni Vice at ang Shake, Rattle and Roll, itinuturing na malakas na challenger ang Unmarry dahil sa halos perpektong ratings mula sa mga movie reviewers at inaasahang magkakaroon pa ng pagbabago sa ranking matapos ang gabi ng parangal sa Disyembre 27 sa Makati. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Kambyo naman tayo sa ibang chika. Inamin na ng kapamilya actress na si Loisa Andalio na siya ay buntis. Ibinahagi niya ang masayang balita sa mismong araw ng Pasko, December 25, kung saan makikita ang kanyang baby bump habang kasama ang asawang si Ronnie Alonte. Ayon kay Loisa, ang kanyang dinadala ay isang answered prayer at pinakamalaking biyaya na ipinagkaloob sa kanila ngayong Pasko. Ibinahagi rin niya na unang beses nilang maramdaman ang ganitong klaseng pagmamahal para sa isang anak na hindi pa nila nakikilala. Nag-iwan din siya ng mensahe para sa kanilang mga magiging panganay at sinabing sabik na silang makilala ito. Maraming netizens at celebrity friends ang nagpaabot ng pagbati sa mag-asawa. Matatandang nauna nang maiulat ang pagbubuntis ni Loisa bago pa inanunsyo ang proposal ni Ronnie. Nagpakasal ng dalawa noong Nobyembre ng taong ito, ilang araw matapos nilang isa publiko ang kanilang engagement. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magpapaalam na sa mundo ng vlogging ang actress, singer at content creator na si Donalyn Bartolome ayon sa kanyang latest YouTube vlog na pinamagatang The Gift Reverse. Ibinahagi ni Donalyn na nais niyang unahin ang sariling kaligayahan at pagiging totoo sa sarili dahil pakiramdam niya ay hindi na niya lubusang na ipapakita ang kanyang authentic self sa vlogging. Aminado siyang hindi naging madali ang desisyong ito lalo na't mahigit 10 milyong subscribers ang sumusuporta sa kanya. Sa emosyonal na mensahe, sinabi niyang ang paggali sa vlogging ang regalo nga niya sa kanyang sarili. Nagpasalamat din siya sa mga taga-suporta na tumulong sa kanya at sa kanyang pamilya at sa mga taong patuloy na umunawa at nagmahal sa kanya. Bago tuloy ang nagpaalam, maglalabas pa si Donalyn ng huling 10 vlogs kung saan maaaring pumili ang kanyang followers ng content at mga personalidad na nais nilang mapanood. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Emosyonal na ibinahagi ng TV host na si Kuya Kim Atienza na ito ang unang Pasko ng kanilang pamilya na hindi kasama ang bunsong anak na si Eman. Sa Instagram, ipinost niya ang huling kompletong family photo nila noong nakaraang Christmas Eve at ipinahayag ang matinding pangungulila sa anak. Sa kabila ng matinding kalungkutan, nananatili ang pananampalataya ni Kuya Kim sa plano ng Diyos at nagpasalamat siya sa mga kaibigan na patuloy na nagbibigay ng suporta sa kanilang pamilya. Tinapos niya ang post sa isang Bible verse na tumutukoy sa pangalang Emmanuel. Matatandaan pumanaw si Eman Atienza sa edad na 19. Bagamat hindi dinetalye ng pamilya ang sanhi ng kanyang pagkamatay, umiikot sa social media ang mga ulat na nangyari ito sa Amerika. Sa kabila ng trahedya, pinaalala ni Kuya Kim ang mahalagang aral na laging piliin ang maging mabait dahil hindi na natin alam ang pinagdaraanan ng bawat isa. Isang mensaheng patuloy na ipinaglalaban ng pamilya ni Eman.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli natin chika for today, and speaking of Kuya Kim, naglabas ng saloobin si kapuso actor sa TV host Camille Prats tungkol sa viral na pambansang Mars trend matapos siyang pansamantalang pumalik kay Kuya Kim Atienza sa noontime program na TikTok Lock noong Nobyembre. Umusbong kasi ang kontrobersya matapos mapansin ng mga netizen na tila biglang naging masaya ang programa kasunod ng mensahe ng pakikiramay para kay Kuya Kim na pansamantalang umalis sa show dahil sa pagpanaw ng kanyang bunsong anak. Sa kanyang guesting sa programa ni Tito Boy Abunda noong bisperas ng Pasko, nilinaw ni Camille na wala siyang intensyong maging insensitive at hindi niya alam ang buong konteksto ng episode dahil hindi niya nasuri ang buong script bago ang live show. Inamin niyang nagulat siya nang maging viral ang issue sa social media. Agdagdag pa niya, agad siyang humingi ng paumanhin kay Kuya Kim nang magkausap sila at ikinagalak niyang tinanggap ito ni Kuya Kim ng may pag-unawa. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Bea de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programa, ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Junella at Hiro Lucero sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating executive producer, Jerome Toledo, na siya ring nagatid ng ating balitang showbiz sa mga nag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa. Para sa ating regional news, kay Leo Magbayo para sa balitang business at sports, at maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.